Complete sa'yo, pre. Oh, firman mo na lang. Sa'yo, okay sa'yo. Medical wala. Ha? Medical wala? Wala medical sa'yo? Hindi naman nasabit mo medical mo? Sa akin, complete ang medical ko eh. Buti may ano ka, pre, yellow fever. May ano ka na, yellow fever. I-forge ko lang eh. O, tapos lagay mo yung dokumento na tanggap mo dyan. Mga kasama ko, guys. Oh, ayos na. Floating man, ulit na lang ko. Kaya, skin na medical ko, ulit na lang. Para dito bisa gulay-gulay na ka dito Ako. Problema talaga, guys. Problema yung na-applyan namin, guys. Legal recruiter pala yun. Nasa close na pala yung agency na yun, kaya nag-withdraw kami kanina. Mahirap yun, wala tayong mapapala dun. Kaya kinuha namin yung dokumento. So, ayos na, nasabit naman namin yun sa direct na agency talaga. Ayun. Tayo na tayo ng update ulit dun. Pauwi na muna ako, guys, sa Las Piñas. Dami siman dito nag-a-apply. Lahat ng klase ng pera pinapalitan. Lahat ng klase ng lahat? May DP ako eh. lahat ng Ano yung dito? Kawawa yung mga kasamahan ko, guys. Paalis na sana kami ngayong ano na to eh. Itong linggo na to, September 15. Kaya lang na dalawang isip ako. Kasi inano ko muna yung agency. Bakit bigla kaming nilipat dun sa kabila? Eh, may problema na pala. Yan, nagtatanong ako sa background ng agency para hindi tayo magka-problema pagdating ng araw. Doon tayo sa ano muna. May mga nakapinding kasing kaso pala sa agency na yon, sa BTMI. Gumagamit lang sila ng ano, guys, ng mga pangalan ng agency para makapang-recruit sila ng tao. Buti na lang hindi ako nakapag-sign ng kontrata noong Lunes. Binalikan ko kasi dun sa na-applyan ko, bakit nilipat nila yung ano namin, kontrata. Kaya yun, nalaman ko rin yung katotohanan. Yun, dito tayo mag-aantay. Grabe, tagal namin nakuha yung requirements namin. Ito tayo. Yun, magandang araw sa inyo lahat dyan, guys. Naabot kami ng alas 4. Pero ayos na, nasapit na namin yung ano namin doon, requirements. Bumalik kasi ako doon sa mismong sinapitan ko dati sa Ginibert Shipping Supply.
Shipping company pala. Supply bintahan yun ng mga ano. Kaya yun, salamat naman at di ako nakapirma ng kontrata ng Lonis. Yung ibang kasama ko nakapirma sila kahapon. Kaya yun, ang alis daw nila sa September 15. So nalulungkot ako para sa kanila, kaya mini-message ko pa rin naman sila guys para ma-aware sila sa company na yon. Yung company na yon natulpo na pala yun dati, kaya nasarado, na-close sila, pero nag-ooperate pa rin sila ng palihim. Kaya kakalungkot sa mga sasampa na mga kasama ko, na scam sila nun, naloko sila sa ano na yan, legal recruiter. May naabutan pa kami dun na kinukuha yung sahod niya ng ilang buwan din, kasi yung binigay daw sa kanya is talbog na cheque, kaya hindi niya nakuha. Ginawa nga ako na maiyak na siya dun sa labas, kasi hindi daw siya pinapasok sa company kasi bawal na pumasok dun. Yun nga, palihim yung ano nila, palihim yung pag-ooperate nila, kaya ayaw nilang mapapasok ng aplikante. Kaya inabot nga kami na alauna, kanina pa kami umaga dun para ma-withdraw yung requirements namin. Antay mo na ako ng UB Express sasakyan para makauwi ako ng Las Piñas guys. Pero ayos na yung yung requirements namin, sinabit namin sa mismong company talaga ng Ginibert, kasi yung na yon, agency, gumagamit lang ng pangalan para makapang-recruit ng tao. Kaya yun, salamat naman at nalaman ko rin yung katotohanan doon. Ginawa ko sa mga paalis na mga kasamahan ko rin yun sa kasama ko rin sa pag-medical. Yung isa na aalis na ngayong September 15, kaya chinachat ko siya na mag-ingat sa na-applyan namin, para kung di pa naman siya nakaalis, kung gusto niya mag-withdraw, makaka-withdraw pa siya para hindi siya makaka-problema pagdating ng araw. Ayun. Yun, pauwi na muna ako guys. See you na lang ulit mamaya. Ay nako, pagod. Pagod sa lakad guys. Kakainis yung namin na-applyan, legal pala. Maasa pa naman ako na makakaalis na ako ngayong linggong to, pero okay na lang, okay na rin guys, at least hindi tayo ma-problema pagdating ng araw. Ginawa nga ako sa kanina so, pumunta kanina sa office, talaga problemado yung mukha niya. Kasi binigyan daw siya ng cheque, tapos sinubukan niyang papalitan sa bangko. Kaya problema, tumalbog daw yung binigay sa kanya. Kaya inis na inis yung mukha niya kanina. Pinuntahan niya sa office, 2 araw na siya pabalik-balik. Hindi siya pinapansin, hindi siya nakakapasok. Bawal nga naman talaga pumasok dun sa office pag alam nilang papunta ka dun sa mismong office talaga, hindi ka papasokin ng gwardiya. Mismo may staff na lang na bababa dun. Kaya nung kanina na staff yun na bumaba para binigay sa amin yung dokumento. Sinatatakot din sila na baka mapuntahan ng POAE or OWA, kasi yun nga, pinasara na kasi yung agency nila. Kaya yun, talagang tago-tago yung
ano nila, operasyon. Kaya nga nagtaka ako nung kahapon, sabi kasi nung ano sa amin, yung nag-agent na pupunta kami sa ano para sa line up. Tapos yung nasabay na balak sa line up, yun ang magpipirma ng kontrata. Kaya yun, yung isa kong kasama, bali dalawa sila ang nakapirma kahapon. Yan yung paalis na ngayong 15 ng Setyembre. So yung sa akin kasi, yung line up ko, kumbaga yung barko kasi na sasakyan ko, hindi pa na dumaong sa Singapore. So antayin nyo yung makadaong, tapos makauwi yung mga galing doon. Tapos bago kami naman ang papalit. Kumbaga hindi kami nakapirma ng kontrata kahapon. Kaya yun ang pinagtataka ko, bakit dito na tayo pipirma na hindi naman dito yung sinabitan natin ng mga dokumento. Napaisip ako, kung balikan ko kaya doon sa mismong agency, inano ko yung mga kasama ko kahapon na balikan natin yung agency na sinabitan natin para matanong natin kung anong problema sa ano natin ang tawag nun sa paano problema, bakit na-transfer kasi kami sa din lang natin pangalanan yung ano guys, yung agency na nilipatan. Gulat ako sa pusa. Kaya yun, yung ano kasi ginamit nila yung agency ng Ginebert yung ginamit nila na agency. Tas ngayon nilipat sila kasi nga ayaw ng Ginebert na madamay sa problema nila, kasi hanggang ngayon kasi hinahabol pa sila ng mga nakauwi na hindi napasahuran ng 3 buwan ng hindi na tangkap na sahod. Tas napakababa pa na binigay nila na sahod guys. Yun, pinatulpo na nga sila, hanggang ngayon nag-ooperate pa rin pero patago lang. Kaya yun, pinuntahan nga namin kahapon guys, tinanong ko doon, sabi pa nga ng agent, huwag kayong pumunta sa Ginebert kasi wala na tayo doon. Palihim kami pumunta doon. Sinikreto ko yung staff doon. Nagkataon naman na medyo din siya, nagsabi din sa amin. So yung kasi yung husband niya taga Bohol din, sa may Hagna. Kaya yun, medyo na namin nakausap kahapon. Kasi sabi niya, naku, pinahalis yung dito, yung agency na na-applyan nyo kasi ayaw ng company namin na madawit sa problema nila, kaya pinahalis nila. Kasi ginagamit lang nila yung mga pangalan ng company nila para makapang-recruit ulit sila, makapangkuha ulit ng tao na yun nga, para maka-operate ulit sila. Pero gumagamit na sila ng pangalan ng agency, kaya pinalis sila ng Ginebert. Yan na gulantang kami lahat, kaming 4 na pumunta doon kahapon. Nawagan agad namin na mag-withdraw na kami. Sir, di na kami tutuloy. Baka magka-problema pa. So paguhin natin dito, nako, mahirap na. Malaking problema yung pag ganun. Yun nga, salamat naman na nakuha rin namin kanina. Sobrang tagal din talaga pag-aantay doon. So, pinuntahan namin kaninang umaga, tas binigay yung dokumento mga 1:30 na guys. Sobrang tagal ang pag-aantay namin doon, ilang oras, mula alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, 5 oras. 5 oras kami nag-aantay doon sa labas. Hindi sa labas lang, doon sa may kalsada, sa may sa Remedios Street, doon banda ang office nila. Tapos hindi kami pinapasok, doon lang kami sa labas nag-aantay, nakaupo. Pero binigay naman, salamat naman at binigay, kompleto naman yung dokumento binigay sa amin. Kaya yun, pagkakuha namin ng dokumento,
sinamit agad namin doon sa mismong agency na talaga guys ng Jennifer. Kasi yun talaga ang pinaka ano talaga sila ng legal na agency, kasi meron silang nakalagay sa ano eh, sa pintuan talaga na license nila ng agency. Kaya okay naman, kasi kahapon may mga bagong baba din na dumiretso ng opisina para mag-report kasi gusto niyang bumalik agad. 5 taon siyang straight guys ha. Straight daw siya 5 taon sa dun sa barko na yon. Kaya umuwi siya dito ng bakasyon umuwi siya ng Pilipinas, tapos 1 buwan lang daw yung bakasyon niya. Ni-request kasi siya sa kapitan. 1 buwan lang yung bakasyon niya, tapos balik ulit agad siya. Ang maganda doon, with pay yung ano niya, with pay yung bakasyon niya. Grabe yun na, 5 taon straight na yung 5 taon. Sobrang tagal niya dun sa barko. Yan, okay naman daw. Tinanong ko siya kung ano bang doon. Okay naman daw ang kalakaran doon, wala naman daw problema. Bait na naman daw yung kapitan ng barko nila. Kaya masasabi natin talagang na kumbaga legal yung ano nila, kasi yung mga bumababa maganda naman yung feedback nila sa agency. Yan. Bali na magantay ulit ako guys. Wag lang magka-problema pagdating ng araw. Okay lang, antay ulit ako. Pero nano ko naman si ma'am kumbaga kung pwede masingit ngayong buwan. Sana masingit kasi problema talaga magtagal ulit tayo dito. Kasi ang pina-priority kasi nila yung mga naka-apply nung nakaraang buwan, yun yung aalis ngayon. Kung may kulang, bubunutin kami para masampa ngayong buwan na to. Yun. Ayos lang sa akin. Okay. Patay na lang. Ganun talaga eh. Buti na lang kamo, hindi pa nakaalis. Meron nga guys yung isang kasama ko na nakaalis nung June. Yung problema, nakaalis sila. Sa problema, ang sana yun sabay sana sila. Nauna yung dalawa, nakasampa nung June. Ang siya yung naiwan kasi nga yung company na yun may pa siya na sahod na hindi nakuha. Kaya hindi siya nakaalis. Kukunin muna niya bago siya sumakay. Buti na lang nangyari din yun sa kanya na hindi muna siya nakasampa. Kasi ang problema nung dalawa, nakaalis sila nang wala silang alote, hindi sila nakapirma ng allotment para sa maiiwan dito. Basta pinaalis na lang sila na may barko na daw. Pag-uwi nun, problema yun. 9 na buwan pag-uwi dito, wala mo lang natanggap na sahod. Yun ang mapait. Papagod ka doon sa trabaho, tapos pag-uwi wala ka lang palang naiipon. Tapos pamilya mo kawawa pag ganun. Yun. Test na lang muna tayo. Mag-apply na lang muna siguro ulit ako sa mga kaibigan ko para hindi naman tayo matambay ng matagal-tagal, ng ilang araw. Pero update ko pa rin talaga si ma'am. Sana singit tayo ng buwan na to. Yun. Yun, shoutout na lang muna tayo guys. And thank you so much nga pala guys kay ate, hindi natin pangalanan, yung tumulong sa akin sa talaga sa pag-aaral ko sa yun nga, para makakuha ako ng mga trainings sa natin para pag-apply ng seaman. Salamat sa ate, kumusta kayo dyan? Thank you so much na rin kay Lola Ganda. Salamat po Lola Ganda. Yan, kalimutan kong batiin si Ate Angie.
Happy birthday Ate Angie, belated. Happy birthday kay Ate Joyce Ilagan. Happy birthday Ate Joyce. Shoutout na rin kay Lola Ben. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout kay Carolina Kakpal, Lini Ramirez, at Dennis Canicon Mix Vlog. Shoutout po sa inyo dyan. Lina Nigas. Shoutout po sa inyo dyan. Emmeline Peterson, Beverly Mata. Shoutout po sa inyo. Grace Gonzon, Nida Real, Mama G, shoutout sa Mama G, at kay Mama Gigi, shoutout sa Mama Gigi. Ate Dita Moraga, shoutout sa Ate Dita, Tita Buji Makas, shoutout po sa inyo. Hannah Moller, Caroline Saji, shoutout po sa inyo. At kay Ate Tara Letts, shoutout sa Ate Tara Letts. At kay Yolanda Daizon, shoutout po sa inyo. Jan Dayak, Noemi Navarro, shoutout po sa inyo. Hana, shoutout po sa inyo. At kay Reda Real and Rita Nagel, yan, shoutout po sa inyo. Eleanor Tanutan, shoutout po sa inyo. Jessica, shoutout po sa inyo. Zimrila Deco, shoutout po sa inyo dyan. Ate Sheila Rayco, shoutout po sa Ate Sheila Rayco, at kay Ate Mian. Salamat po sa inyo. Wala na yata. At Arlene John, shoutout po sa inyo dyan. Wala na. Sita Di Guzman, shoutout po sa inyo. Mi Garcia, shoutout po sa inyo dyan. Kay Chris Villanueva, shoutout po sa inyo. At kay Aida Kingsbury, shoutout po sa Ate Aida Kingsbury. Marlita, shoutout po sa inyo. At kay Janet Cedro, shoutout po sa inyo, Janet Cedro. At yun, ano. Yan guys, thanks for watching. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta guys. Thank you so much talaga sa inyo. Yan guys, ulit sa susunod din natin. Bye bye and God bless.